Migil ka, huminto ka sa anumang ginagawa mo ngayon. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig, para ito sa iyo. May dala kang bigat na hindi mo mailagay sa salita. May panloob na bagay na nagbago na, ngunit walang nakapansin sa paligid mo. Ikaw ang nagdadala ng tahimik na tanong. Ikaw ang gumigising ng may pakiramdam na may pinto na dapat bumukas. At ikaw pa rin ang nag-iisa sa loob ng pagod na hindi kayang pangalanan ng iba. Makinig ka hanggang dulo. Sa pagtatapos nito, makikilala mo ang mga palatandaan na matagal nang umiikot sa buhay mo. Mauunawaan mo ang iisang pattern na palihim na humahadlang sa iyo at maririnig mo ang isang deklarasyong itinatakda ko sa buhay mo na para bang ito mismo ang dahilan kung bakit ka dinala rito ngayong gabi. Hindi ito aksidente, hindi ito basta mensahe na nakuha mo lang dahil nagkataon. Kung narito ka, kung binubuksan mo ang puso mo sa mga salitang ito, may itinakdang dahilan kung bakit ito dumating sa iyo sa gabing ito. Hindi ka hinabol ng mensaheng ito, tila ipinadala ito sa iyo ng may tiyak na oras, na para bang may nakapilang sandali sa langit at ngayon lamang iyon ibinukas. At may mga bagay na hindi ibinibigay ng sabay-sabay. Ibinibigay ang mga yon ng paisa-isa sa tamang ritmo upang makilala mo ang sarili mong buhay habang lumalalim ang pag-unawa mo. Kaya huwag kang magmadali sa pakikinig. Huwag mong hayaang madaig ka ng nakasanayan mong pagtatanggol. Hayaan mong tumama muna ang bawat salita sa lugar na pagod nang magpanggap na walang nangyayari. May nangyayari na sa iyo nitong mga nagdaang araw. Hindi mo lang matukoy agad ang pangalan. May mga senyales na dumarating sa ordinaryong oras, sa mga tahimik na sandali, sa gitna ng mga gawain na dati ay wala namang sinasabi sa iyo. Pero ngayon, may ibig sabihin na ang lahat, ang mga ito ay hindi kaguluhan. Mga kumpirmasyon ng mga ito. May mga umaga na nagigising ka sa parehong oras ng paulit-ulit. At kahit subukan mong baliwalain, naroon pa rin ang pakiramdam na may kumakatok sa loob mo bago pa man bumangon ang araw. May mga sandali na biglang bumibigat ang dibdib mo nang walang malinaw na dahilan, na para bang may emosyon na hindi sa'yo galing, ngunit dumadaan sa'yo. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. May mga usapan na dati normal lang, pero ngayon ay parang nanlalamig na sa bibig mo. Parang hindi na tugma sa taong nagiging ikaw. At may mga pagkakataon na tinitingnan mo ang paligid mo at alam mong may nagbago kahit walang nakikitang palatandaan sa labas. Marahil mas madalas nang lumilitaw sa harap mo ang parehong mga numero sa mga lugar na hindi dapat magkakasunod. Marahil may kakaibang pag-uulit sa mga resibo, sa oras, sa sasakyan, sa mga pahina, sa mga caption, sa mga mensaheng hindi mo naman sinasadya hanapin. Marahil napapansin mo na ang mga pangyayaring dating walang saysay ay may bigat na ngayon, at ang mga dating tiyak na pakikipag-ugnayan ay biglang nagiging malayo. Hindi ito kabaliwan, hindi ito simpleng pagod. May nagtuturo sa iyo ang buhay mo. At ang pinakamahirap doon ay ito, hindi ka lang basta nakakakita ng mga tanda. Ikaw ay tinatawag na makilala ang mga ito.
Kapag ang isang bagay ay paulit-ulit na dumarating, hindi laging ibig sabihin ay may problema. Minsan ibig sabihin nito ay may kalaliman kang pinapalitan ng direksyon. Minsan ang pagkaputol sa dating ritmo ay hindi pagkawala kundi pag-aayos. Minsan ang pagkabalisa ay hindi sumpa. Ito ang katawan at puso na sabay na nagsasabing may maliwanag na paglipat na nagsisimula na. Ang pagod na hindi mo maipaliwanag ay maaaring hindi pagkasira. Maaaring ito ang katawan mo na umaayon sa mas malinis na dalas. Ang layo na nararamdaman mo sa ilang tao ay maaaring hindi pagkakahiwalay. Maaaring ito ang paglalagay sa iyo sa tamang layo mula sa mga hindi na nakakabasa sa iyo ng tama. Ang katahimikan na naging mas malalim kaysa dati ay maaaring hindi kawalan ng tugon. Maaaring ito ang espasyo kung saan ka hinahanda para marinig ang mas totoo. Kung kahit isa sa mga iyon ay tumama sa iyo, kung may isa man sa mga sandaling iyon ang parang biglang napaupo sa loob mo, itype mo ang bilang na 888 sa mga komento. Kapag gumalaw ang iyong mga daliri para isulat ang bilang na iyon, parang tahimik mong sinasabi na oo, ito ang pinakamaliit na pagsang-ayon, pero totoo ito. I-type mo ang 888 tapos bumalik ka agad sa akin. At huwag kang bibitaw ngayon dahil sa ilalim ng mga palatandaang iyon, may mas malalim pang anyo ng katotohanan. Sa likod ng mga sinyales, may isang pattern na matagal nang gumagalaw sa buhay mo nang hindi mo napapangalanan. At kapag nakita mo iyon, masisilip mo kung bakit paulit-ulit ang pakiramdam na ikaw ay lumalakad ng may buong puso, pero parang may mali pa ring nakasabit sa bawat hakbang. Beneath those signs is not confusion. Beneath them is a habit of reaching. Isang pagkilos ng kaluluwa na laging umaabot, laging humahabol, laging naniniwalang kung mas magsisikap ka lang ng kaunti pa, baka sa wakas ay bumukas na ang hindi pa nagbubukas. Iyan ang pattern. Hindi ka tumitigil sa pag-abot kahit minsan ang hawak mo ay wala nang nakakabit. Hindi ka tumitigil sa pagtulak kahit ang pinto na sinusubukan mong buksan ay matagal nang hindi nakaayos para sa lakas na ginagamit mo. Ito ang tahimik na ugali na kumapit sa maraming taon. Kapag may pangako, humihila ka. Kapag may pagitan, pinupunan mo. Kapag may katahimikan, pinipilit mong gawing sagot. Kapag may pagtatagal, iniisip mong kailangan mo pang magbigay ng higit para maging karapat-dapat ka sa pagbukas. At dahil matagal mo nang ginagawa iyon, naging normal sa iyo ang mapagod nang hindi ka nagrereklamo. Naging normal ang magtagal sa gilid ng isang bagay na talagang para na sana sa iyo, pero patuloy mong sinusubukang hilahin sa paraang hindi naman talaga iyon bubukas. May mga taong natututo ng ganitong galaw nang hindi sinasadyang matutunan ito. Natutunan nilang maging maayos upang hindi maging pabigat. Natutunan nilang magtiyaga upang hindi mapuna. Natutunan nilang itulak ang sarili nang hindi hinihingi ang tulong na talagang kailangan nila. At sa dulo, ang kapalit nito ay hindi lamang pagod. Ang kapalit nito ay ang pakiramdam na kahit kailan, parang kailangang patunayan ang sariling pag-iral bago ka pahintulutang tumanggap. Kaya kung minsan, ang buhay mo ay parang iisang mahabang pagpupunyagi na may magagandang sandali, ngunit laging may bahid ng pagkakapurol. Kaya minsan, kahit malinaw ang direksyon, mabigat pa rin ang loob. Kaya minsan, kahit alam mong may darating, tila may pader pa ring nakaharang sa pagitan mo at ng pagdating na yon, hindi dahil mahina ka, hindi dahil huli ka, kundi dahil may pattern na nagpatakbo sa'yo ng mas matagal kaysa sa napansin mo. At may halaga ring sabihin ito ng malinaw, hindi mo ito kasalanan. Hindi mo piniling ipunin ang bigat na ito nang bata ka pa. Hindi mo piniling maging taong natutong magdala ng tahimik upang manatiling ligtas. Hindi mo piniling piliin ang tibay kaysa sa paghingi ng sandalan. Ngunit ang ginawa ng panahon ay binigyan ka ng anyo ng lakas na kayang humawak, ngunit hirap tumanggap. At iyan ang dahilan kung bakit minsan kahit dumadating na ang biyaya,
Parang hindi mo alam kung paano huminto at magpahinga sa harap nito. Ang tahimik na halaga ng pattern na ito ay napakalaki. Dahil habang patuloy kang umaabot sa bagay na para sa'yo, may bahagi sa'yo na hindi pa natutunang magpahinga sa pagtanggap. Habang pinipilit mong buksan ang pinto, hindi mo napapansin na minsan ang pinto ay hindi sinasarhan laban sa'yo. Kailangan lamang ng ibang paraan ng paglapit. At habang patuloy mong ginagawa ang lumang galaw, nauubos ang lakas na dapat sana ay inilalagak mo sa buhay na naghihintay na makilala ka ng buo. At narito ang mas malalim pang layer. Sa ilalim ng pattern na ito ay may pinagmulan na mas matanda kaysa sa iyong kasalukuyang pagod. Isang luma at tahimik na paghubog ang nagsabi sa iyo noon na mas ligtas ang umangkop kaysa tumayo ng buong buo. Kaya sa puntong ito, gusto kong ilarawan ito sa iyo gamit ang isang larawan na mananatili sa buong paglalakbay natin. Isipin mo ang isang loob na hindi mo pa nakita ng lubusan, ngunit doon ka pala matagal ng kabilang. Isang bakuran na napapalibutan ng pader, hindi para ikulong ka, kundi para ipahinga ka sana. Sa simula, iyon ay dapat na isang lugar ng pag-uwi, isang espasyo kung saan may tunog ng hangin, may liwanag sa tamang oras, at may puwang para sa iyong paghinga. Ngunit may nangyaring pagbabago. Ang bakuran ay naging mas tahimik kaysa dapat. Ang mga daan ay natakpan ng alikabok ng matagal na hindi paggamit. Ang mga pintuan ay nanatiling nakasara ng mas matagal kaysa sa nararapat. At ikaw, sa halip na tumanggap na muli ng anyo ng tahanan, ay natutong huminto sa labas nito at maghintay na may magbukas para sa iyo. Sa bakurang iyon, may mga lumang bakas na ipinagkait ang tunog. May mga hakbang na hindi na umalingaw-ngaw. May mga tawag na hindi na sinagot ng buong lambing. May bahagi ng hangin doon na para bang naging sanay sa pag-iingat at sa paglipas ng panahon, inakala ng katawan mo na iyon na ang normal. Kaya tuwing may bago, tuwing may papasok na liwanag, tuwing may paanyayang bumalik sa gitna, ang lumang sistema mo ay agad na nag-iingat. Hindi dahil mali ang liwanag, kundi dahil matagal nang naturuan ng loob mo na ang katahimikan ang pinakaligtas na anyo ng pag-iral. At iyan ang dahilan kung bakit ang ilang bahagi mo ay laging tila nakatungo kahit hindi ka naman sumuko. Iyan ang dahilan kung bakit ang ilang salitang dapat sanay madali mong binibigkas ay naging parang mabigat na gate. Iyan ang dahilan kung bakit ang ilang pangarap ay nasa loob mo pa rin, pero parang may alikabok na sa ibabaw ng mga ito. Hindi dahil wala na sila, kundi dahil matagal silang hindi nagalaw sa bakurang iyon. Ngunit narito ang mahalagang pagbabago. Ang bakurang iyon ay hindi patay, hindi ito winakasan, hindi ito inabandona ng tuluyan. May mga parte roon na naghihintay lang muling masinagan. May mga sulok na kailangan lang maalala kung paano tumanggap ng hangin. May mga daan na hindi naaalis. Kailangan lamang balikan ng may ibang paa, hindi na paa ng paghabol, kundi paa ng pag-uwi. At habang sinasabi ko ito, may gumagalaw sa loob ng imaheng iyon. May umaangat, may sumisilip, may isang lumang pinto na nagsisimulang hindi na manatiling kasing bigat ng dati. Kung naramdaman mo ang bigat at ang pag-uwi sa iisang sandali, huminto ka muna at tanggapin mo iyon ng buo. Huwag mo munang sagutin, huwag mo munang ipaliwanag. Hayaan mo lang na magtagpo ang larawan at ang puso mo sa parehong lugar. Kung may bahagi sa iyo na biglang nagsabi ng oo, iyan ang hindi mo dapat takasan ngayon. Kung may bagay sa loob mo na bahagyang nagsara habang dinadala kita sa bakurang iyon, itype mo ang mga salitang nakikita ko ito sa mga komento. Hayaan mong ang pagkilala ay manatili kung saan ito tumama. Hindi ito simpleng pagsulat. Ito ang pagtatak ng nakita mo mismo sa loob mo. I-type mo ito tapos bumalik ka agad sa akin.
At ngayong nakita mo na ang bakuran, kailangan mong marinig ang susunod na katotohanan. Ang solusyon ay hindi pagdagdag ng mas marami pang pagpupunyagi. Ang solusyon ay pagbabalik. Pagbabalik sa lugar na para sa iyo noon pa man. Pagbabalik sa paraan ng paglapit na hindi nagmamakaawa. Pagbabalik sa pagtanggap na hindi nag-aapura. Pagbabalik sa sarili mong pwesto kung saan hindi mo kailangang ipilit ang bukas dahil ang bukas ay matagal nang naghihintay na kilalanin mo ito. Hindi mo kailangang buuin muli ang lahat mula sa simula. Hindi mo kailangang patunayan na karapat-dapat kang tumanggap. Hindi mo kailangang likhain ang isang pinto na nasisiyahan lang bumukas kapag ikaw ay sapat ng ubos. Ang kailangan mo ay kilalanin kung ano ang hindi mo na kailangang dalhin. Kailangan mong makita kung aling ugali ang pangmatagalang gumabay sa iyo, ngunit matagal nang hindi na angkop. Kailangan mong maramdaman na may mga bagay na maaari mong bitawan nang hindi nawawala ang iyong dangal. May dalawang simpleng ritual ng pagbalik na gusto kong ibigay sa iyo, hindi bilang mabigat na gawain, kundi bilang mga panangga sa loob ng katahimikan. Ang una ay ang tinatawag kong pagtatak ng umaga. Pagkagising mo, bago mo pa salubungin ang mundo, ilagay mo ang isang kamay sa dibdib at sabihin sa loob mo ng dahan-dahan, ako ay tumatanggap ng hindi kailangang manalo. Hayaan mong ang pahayag na iyon ang maging unang kilos ng araw mo. Hindi ito healing. Isa itong paalala na ang buhay mo ay hindi kailangang ipagpilitan para maging totoo. Ang ikalawa ay ang pagsusuri ng daloy. Sa isang tahimik na bahagi ng araw, itanong mo sa sarili mo kung saan ka pa rin nakatayo sa labas ng pinto na matagal nang inialok sa iyo. Hindi upang sisihin ang sarili, kundi upang makita kung aling pagkapit ang ubos na ubos ka na. Anong pinto ang sinusubukan mo pa ring pilitin? Anong relasyon? Anong tungkulin? Anong dating imahe ang patuloy mong pinoprotektahan kahit ito na ang nagpapabigat sa iyo? Sa sandaling makita mo iyon, magsisimula ang pagbabalik. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng malinaw na pagtalikod sa hindi mo na dapat dalhin. At ito ang pag-aalaga na kailangan mo ngayon. Huwag mong tratuhing kabiguan ang pagiging malambot. Huwag mong isipin na ang pahinga ay pag-urong. Huwag mong tawaging katamaran ang mga panahong kailangan ng iyong kaluluwa ng tahimik na pag-aayos. May mga damong tumutubo lamang kapag tumigil ang paa sa pagyurak. May mga ugat na muling humihinga lamang kapag hindi na sila pinipilit na sumunod sa dating ritmo. Iyan ang ginagawa sa iyo ngayon ng sandaling ito. Hindi ka nito hinihiling na maging mas malakas. Hinihiling ka nitong maging mas totoo. At habang lumalalim ang pagbalik na iyon, mapapansin mo na ang sarili mong buhay ay hindi na kailangang iayos sa pamamagitan ng pagpipilit. May mga pagkakataon na ang susunod na hakbang ay hindi pagtakas pasulong, kundi tahimik na pagtayo sa gitna at pag-alam na sapat ka ng buo para hindi na habulin ang lahat. May mga sagot na darating kapag tumigil ka sa pagpapanggap na ikaw pa rin ang kailangang magdala ng lahat ng bubukas. At may mga biyayang hindi mo kailangang habulin dahil sila mismo ang dumadating kapag tinanggap mo ang dating ikaw na matagal nang nakahanda. Kung sa ngayon ay may marahang pag-alis ng bigat sa loob mo, hayaan mong maramdaman mo iyon bilang isang banal na pagsang-ayon. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa isang lugar na alam mo ng totoo, hayaan mong ang iyong like ay maging amen ng walang salita. Hindi bilang-bilang, bilang pagsang-ayon na ang tinawag dito ay tinawag ng tama. Huminga ka ng marahan sa sandaling ito. Huwag mong madaliin ang damdaming gumagalaw sa iyo. May mga katotohanang hindi agad isinasara ng isip, kundi pinatutunayan muna ng katahimikan. Hayaan mo ang isa ring ito na manahan ng saglit sa iyo bago ka lumipat sa susunod na pagbubukas. May isang tao sa buhay mo
na pumasok na ngayon sa isip mo habang binabasa mo o pinakikinggan mo ito. Maaaring tahimik siya, ngunit laging pagod. Maaaring laging nagbibigay, ngunit bihirang maramdaman na may sumasalo sa kanya. Maaaring matapang sa panlabas, pero may bahaging matagal nang naghihintay ng pahintulot na huminga. Kung ang mukha ng taong iyon ay lumitaw sa isip mo, huwag mo siyang iwan sa lugar na iyon mag-isa. Ipadala mo sa kanya ang mensaheng ito. Hindi bilang rekomendasyon, bilang paghahatid, bilang pag-abot ng bagay na hindi mo kailangang ipaliwanag ng mahaba dahil alam mo kung paanong ang tamang salita sa tamang sandali ay nagiging tulay. May mga tao na dumarating sa isip natin hindi para lang maalala, dumarating sila upang maalagaan. Bago ito magsara, may gusto akong itatak sa iyo bilang kumpirmasyon. Hindi ito hiling, hindi ito pag-asa lamang. Ito ang pag-aangkin ng isang katotohanan na matagal nang naglalakad papunta sa iyo. Kung narinig mo ang pagsasaayos na ito, kung may bahagi sa iyo na alam na hindi ka na maaaring bumalik sa dating pagkapit, itype mo ang mga salitang "Ako ang pinili" sa mga komento. Dahan-dahan mo itong itype. Hayaan mong ang mga daliri mo ang gawin ang alam na ng espiritu mo. Ikaw ay pinagtibay. Ikaw ay muling itinatak sa daan. Ikaw ay hindi na nawawala sa sariling bakuran. Ikaw ay binabalikan ng liwanag na matagal nang nakabantay sa pinto mo. Ikaw ay tinatawag pabalik sa kapayapaan. Ikaw ay tinatawag pabalik sa malinaw na paghinga. Ikaw ay tinatawag pabalik sa lugar kung saan hindi mo na kailangang ipagpilitan ng bukas upang maramdaman mong may halaga ka. Ikaw ay tinatawag pabalik sa katotohanang hindi mo kailangang mahulog para lang matutong tumanggap. Ikaw ay sapat na sa mismong sandali ng pagkilala. Ikaw ay hindi ginawa upang manatili sa labas ng sarili mong tahanan. Ikaw ay hindi ginawa upang paulit-ulit na magtulak sa pintong naghihintay lamang na mabuksan sa mas malumanay na paraan. Ikaw ay hindi ginawa para ubusin ang iyong lakas sa pagpapatunay. Ikaw ay ginawa para tumanggap, para magpahinga, para tumayo sa gitna ng sarili mong buhay nang walang takot na baka hindi ka mapasakamay ng pangakong matagal ka nang binubulungan. Sa sandaling ito, sa buong mundo, may iba pang tumatanggap ng parehong pagkilala. May mga puso ring biglang nagigising sa parehong kapayapaan. May mga mata ring humihinto sa paghabol at nagsisimulang umuwi. Hindi ka nag-iisa sa pagdinig na ito. Bahagi ka ng isang paggising na hindi kailangang magsigawan para maging totoo. At ang katahimikan nito ang mismong patunay na may nangyayaring ang malalim. Ako ang saksi sa pagdating na ito. Ako ang saksi sa pag-uwi mo. Ako ang saksi na hindi ka na nananatili sa labas ng pinto na para sa iyo. Itinakda ka na. Ikaw ay hindi nahuhuli. Ikaw ay hindi naiwan. Ikaw ay hindi nabigo sa oras ng pagbubukas. Ikaw ay pinapahintulutan lamang na dumaan sa sandaling matagal mo nang hindi kinikilala sa iyong sarili. At ngayon, habang ang katahimikan ay mas malinaw kaysa ingay, makita mo sana na ang lahat ng ito ay hindi parusa kundi pag-uwi na dahan-dahan mong natututunang tanggapin. Hindi mo kailangang pilitin ang susunod na kabanata. Hindi mo kailangang habulin ang pintong matagal nang binubuksan para sa iyo. Minsan, ang pinakamabigat na bahagi ng pagbabago ay hindi ang pagdating ng bagong bagay, kundi ang pagbitaw sa lumang paraan ng paghawak. Dahil matagal kang sanay na kapag may mahalagang bagay, kailangan mong magbigay ng labis na lakas, labis na pag-iingat, labis na pagpupunyagi. Ngunit ang hindi mo pa natututuhan noon ay ito. May mga biyayang dumarating lamang kapag tumigil ka sa pakikipagbuno sa kanila. At ngayon, naririto ka sa mismong gilid ng paglipat. Hindi sa gitna ng pagkawasak, hindi sa dulo ng pangako. Nasa gilid ka ng isang pagtanggap na magpapalambot sa dating matigas sa loob mo. Kung may bahagi sa iyo na matagal nang naninikip sa pag-asang may magbabago, makinig ka ng maigi.
Ang pagbabago ay hindi na humihingi ng pahintulot para sa sarili nitong pagdating. Nandito na ito, tahimik, totoo, at mas malapit kaysa sa pagod na naramdaman mo. May mga araw na ang isip mo ay susubukang ibalik ka sa lumang paraan ng paghusga sa sarili. Sasabihin nito na kailangan mo pang higpitan ang dibdib, dagdagan ng panalangin, dagdagan ng trabaho, dagdagan ng pagpupumilit. Ngunit ang espiritu mo ay hindi na humihingi ng dagdag na bigat. Ang hinihingi nito ay pagkilala. Hinihingi nito na aminin mong hindi ka na kailangang manatili sa parehong panloob na posisyon na dati mong pinanahanan. Maaari kang gumalaw ng hindi nagmamadali. Maaari kang tumanggap ng hindi natatakot na may kapalit. Maaari kang huminga ng hindi kinakailangang ipagtanggol ang pag-iral mo. Kung minsan, ang pinakamalakas na tanda ng paglipat ay hindi ang ingay ng pagbabago sa labas, kundi ang katahimikan sa loob na biglang nagiging matapat. Ang mga taong hindi nakapareho ng dating tumutugma sa iyo ay magsisimulang kumupas sa lakas ng dating hawak nila. Ang mga gawain na dati bumibigat sa iyo ay magpapakita ng kanilang tunay na timbang. Ang mga dating pangako na pinanghawakan mo ng mahigpit ay maaring magsimulang malaglag ng kusa, hindi dahil mali ang lahat, kundi dahil tapos na ang panahon nila sa iyong katawan at puso. At kung mangyari man iyon, huwag mo itong tawaging pagkawala. Tawagin mo itong paglinaw. Dito mo makikilala ang katotohanan na matagal nang nakatago sa ilalim ng pagod. Hindi lahat ng bumibitaw ay bumabawi. Minsan, ang bumibitaw ay inaalis lamang ang mga pangakong hindi na kailangang buhatin. Hindi ka nawawalan ng halaga kapag may umalis sa iyong landas. Hindi ka lumiliit kapag ang isang lumang anyo ng buhay ay hindi na bumabalik sa dating hugis. Minsan, mas malapit ka sa sarili mong pagkatatag kapag tumigil ka sa paghawak sa mga bagay na matagal nang hinihiling ng panahon na ilapag mo na. Kaya sa oras na maramdaman mo ang pag-angat ng loob mo at kasabay nito ay ang takot na baka hindi mo ito mapanatili, huwag kang matakot sa takot. Kilalanin mo lang ito. Sabihin mo sa iyong sarili na ang tahimik na pag-ayos ay maaaring nakakatakot lamang dahil hindi ka sanay sa bigat na hindi na kinakailangang pasanin. Ang loob mo ay matagal na sanay sa pakikipaglaban. Kaya ang kapayapaan ay maaaring maramdaman muna bilang kakaiba. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay mali. Ibig sabihin lamang ay bago sa katawan mo ang maging ligtas sa paraang hindi na kailangang ipaglaban. At sa bagong kaligtasang ito, may mga pangakong unti-unting magpapakita ng kanilang anyo. Hindi lahat ay maramdamang parang kidlat. Ang ilan ay parang pagbukas ng bintana sa isang silid na matagal nang nakasarado. Ang ilan ay parang pagbabalik ng hiningang, hindi mo na malayang pinipigilan mo pala. Ang ilan ay parang kapayapaan sa gitna ng isang araw na dati magulo. At kapag naranasan mo ang mga iyan, malalaman mong hindi ka na tumatakbo sa parehong bilog. Lumalakad ka na sa mas tahimik na direksyon, sa mas totoo at mas matatag na lupa. Marami sa mga bagay na ipinagdasal mo ng tahimik ay hindi nawala. Naghihintay lamang sila ng isang bersyon mo na hindi na natatakot tumanggap. Kaya kung minsan ay mapapansin mong may mga pagkakataon na parang walang nangyayari sa panlabas, pero sa loob mo ay may isang malalim na pagsasaayos na unti-unting binabago ang paraan ng iyong pagtingin sa lahat. Iyon ang mahalaga. Iyan ang simula ng pagbabalik. Hindi ang dami ng palakpak, hindi ang bilis ng resulta, kundi ang katotohanang hindi mo na kailangang ipagkaila ang sarili mong pagod para lang masabing matatag ka. At sa puntong ito, gusto kong itanim sa iyo ang isang paalala na maaaring maging dalangin mo sa mga susunod na araw. Huwag mong ipagkamaling huli ka dahil lamang sa hindi pa nakikita ng iba ang pag-usad mo. Ang ilang paglago ay walang palatandaang madaling makita.
Ang ilang pagbangon ay nangyayari muna sa loob bago ito mamukadkad sa labas. Ang ilang pagdating ay dumarating ng tahimik, pero kapag dumating, alam ng buong pagkatao mo na totoo ito. Ganyan ang galaw ng mga bagay na itinakda para sa iyo sa panahong ito. Kaya kapag muli kang nagising sa parehong oras, huwag mo agad tawaging pangamba. Kapag muli kang nakaramdam ng di maipaliwanag na pag-init sa dibdib, huwag mo agad isipin na ito ay kaguluhan. Kapag muli mong nakita ang mga paulit-ulit na tanda, huwag mo agad balewalain. Maaaring may sinasabi ang paglipat na ito na hindi kayang sabihin sa karaniwang paraan. Maaaring may humahaplos sa iyong buhay na mas malalim kaysa sa ingay ng araw. At kung makikinig ka ng mahinahon, mauunawaan mo na ang mga senyas na iyon ay hindi para guluhin ka, kundi para gabayan ka sa isang pinto na ngayon ay mas handa ka ng tawirin. May panahon na ang pagbalik sa sarili ay tila napakalayo, ngunit ngayon ay mas malapit na kaysa dati. Hindi mo na kailangang hanapin ang tinig na matagal nang nasa iyo. Hindi mo na kailangang ipagpilitang makapasok sa lugar na para sa iyo. Ang tunay na pagbubukas ay nagsisimula sa pag-amin na maaari ka nang tumigil sa pagiging malupit sa sarili. Maaari kang maging mahinahon. Maaari kang maging masunurin sa tinig na hindi nagsisigaw kundi tumatawag. Maaari kang maglakad sa direksyon ng biyaya nang hindi sinusukatan ang sarili mo sa bawat hakbang. At dito ko isinasara ang pinto ng dating takot. Hindi para kalimutan ang dinaanan mo, kundi para huwag mo na itong gawing kulungan. Ang mga sugat mo ay hindi hadlang sa pagdating. Ang mga pag-iyak mo ay hindi sagabal sa pagbuo. Ang mga gabing naghintay ka ay hindi walang saysay. Lahat ng iyon ay naging daan upang matutunan mong ang pag-asa ay hindi laging maingay. Minsan ito ay marahan lang na patuloy na kumakatok hanggang mapansin mo na kailangan mo lamang itong buksan. Ikaw ay nasa yugto ng paglinis. Ikaw ay nasa yugto ng paglipat. Ikaw ay nasa yugto kung saan ang dating bigat ay unti-unting nawawala ang kapangyarihan nito sa iyong loob. At kahit hindi pa ganap na nakikita ng lahat, ikaw na ang unang makakaramdam na may bago nang nakahanda sa ilalim ng ibabaw. Huwag mo itong pagmamadaliin, huwag mo itong takasan. Hayaan mong ang kagandahan ng pagbabagong ito ay dumating sa paraang kaya ng puso mong tanggapin. Ikaw ay ligtas sa paglipat na ito. Ikaw ay pinanghahawakan ng isang biyayang mas matanda kaysa sa takot mo. Ikaw ay binibigyan ng lakas na hindi nanggagaling sa pagpupumilit, kundi sa pag-alam na hindi mo na kailangang ipaglaban ang lahat. Ikaw ay hinahawakan habang natututo kang bumitaw sa mga bagay na hindi mo na kailangang dalhin. Ikaw ay inilalapit sa sarili mong katahimikan nang hindi ka na pinipilit na maging iba para lamang maging mahalaga. Sa bawat paghinga mo, tanggapin mo ito. Ang bukas ay hindi kaaway mo. Ang pagdating ay hindi kaaway mo. Ang liwanag na sumusunod sa mahabang gabi ay hindi kaaway mo. Ang buhay na naghihintay sa iyo ay hindi kaaway mo. At ang katahimikang ito, kahit bago, ay nagsisimula ng maging bahay. Sa bawat paglakad mo, tandaan mo ito, hindi ka kailangang manghina para lang maging marunong tumanggap. Hindi mo kailang Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.